Sarap tumawa pag talo yung ayaw natin na kandidato. Tinutukoy ko, Trillanes. Itong si Trillanes kasi, bago to sa bago to sa kumandidato ng Caloocan Mayor. Hindi ko to siya maintindihan talaga kasi balak to niya dati yung kakadito ba ng senador, pero nagdesisyon na talaga na doon na lang siya sa Caloocan. At ang mga tao nito sa Caloocan nagtaka, bakit dito tatakbo sa amin? Caloocan ba to? Siguro taga Caloocan nga yung mga mga kanunuan. Madali lang naman talaga pagka tumira ka naman sa isang lugar, tumira ka naman 6 months yata, pwede ka nang magpahirehistro, pwede ka nang makakandidato, pwede ka nang makaboto. Ganun naman ang procedure sa atin yung mga rules diyan. So, ito ngayon, si atong Along Malapitan, panalo laban dito kay Trillanes. Si Trillanes kasi parang sabog-sabog din kasi talaga ang utak nitong tao na to Mamaya pag-usapan natin ito talaga yung mga dagdag natin na i-komentaryo nitong si Trillanes. At ito ngayon si Along Malapitan ay confirm na siya na talaga ang nanalo kasi sa Comelec siya na yung proklama. Video natin ipasok ang na yan para ebidensya natin na si Along na talaga ang nanalo. Muli namang manunungkulan ng isa pang termino si Caloocan City Mayor Along Malapitan kung saan tinalo niya si dating Senator Antonio Trillanes IV. Masaya tayo na na-appreciate ng mga taga-Caloocan yung mga ginawa natin nung ating first term. So sabi ko nga pagpapatuloy natin yung mga ginawa natin. Ang ama ni Along na si Congressman Oscar Malapitan, wagi bilang 1st District Representative. 18 taon ang hawak ng mga Malapitan ng naturang posisyon. Ayun, ganyan na kasi panalo na Ito si Trillanes. Ang layo ba naman na agwat nila? Ang agwat nila nito, ayan ilagay ko sa screen kasi malayo talaga yan. Paano ba makahabol ng ganyan? Ito kasi si Trillanes, sabi ko nga kanina, ang mga tao nito nagtaka bakit sa Caloocan to tumakbo. Di ko alam din nga nito kung saan talaga eksakto talaga ang tinitirahan nito. Yung nakatira talagang bayan o lungsod kasi sa Caloocan. At gusto talaga niya itong Caloocan na siyang kakandidato ng pagka-mayor kasi gusto niyang kalabanin ang mga Malapitan. At ang napala kay Trillanes ngayon, talo. Kung ako sa iyo, Trillanes, mag-isip ka na. Kaibiganin mo to si Along Malapitan. Turong kapatid lang to Kaibiganin mo to si Along Malapitan. Apply ka ng Barangay Tanod. Hepe. Kasi dati ka namang Marines dating Marines to Ito yung ito yung nanggulo nung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Makati. Ukwood at saka Peninsula. Yan yung nila. Parang doon sila ko dito kasi baka maano naman ko sa YouTube. Basta doon sila nanggulo yan. Baka maano ko sa YouTube alam naman YouTube ngayon sobrang higpit. So doon sila nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kasi ayaw nila sa pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo. So ang ginawa doon, pinuntahan sila ng mga mga CIDG, basta pinadalhan sila doon na kung hindi kayo susuko, wala kaming diyan. Wala kaming choice kundi either pasabugin ng Peninsula Hotel or itong Oakwood o surrender kayo. Ay ang una, ayaw nila mag-surrender. Ayaw nila mag-surrender. Pero bandang huli na binigyan talaga ng ultimatum talaga. Sige ka. Ayaw nyo kayo dyan. Ayaw nyo mag-surrender. Ay di sumurrender rin pala Ayan ang matapang. Sabi ni Pangulong Duterte, ito Trillanes matapang lang yan. Pero nung sa Makati, anong nangyari? Sumurrender din. Di ngayon Trillanes, apply ka ng Barangay Tanod. Magdala ka na ng puras sa gabi. Yung puras may pangpalo. Yan, di magrunda ka dyan sa kalye ng Caloocan. Baka sakali, sunod eleksyon, manalo ka. Kasi at least man lang, may track record ka sa Caloocan na nagiging hippie ka sa mga tanod. Di ba?
Kasi pag ganyan ka lang naman, puro ka kasi paninira sa mga tao. At naawa ako dati nito sa mga Duterte kasi pati Batang Kitty Duterte ay iyong sinama sa galit sa mga Duterte. At alam nyo ba kung bakit ito galit sa mga Duterte kay Pangulong Duterte mismo? Kasi gusto niya itong mag-vice presidente nung tumakbo si Tatay Digong ng pagka-presidente. Pumunta to sa Davao nung mayor pa si Tatay Digong sa Davao. Pinuntahan niya to na nagpresenta. Ang kapal ng mukha nito. Presenta ko. Parang ganun ba? Mayor Duterte, tatakbo ka ng presidente. Ako ang iyong vice. Gusto ko mag-vice sa'yo. Si Pangulong Duterte, alam niya na itong tao na to, pag ito'y magiging vice presidente ko, wala, kakainin na ako nindito. Kasi buhaya naman talaga eh. Di tinanggihan. At ang pinili ni Pangulong Duterte, ni dating Mayor Duterte, itong si Alan Peter Cayetano. So sila ngayon ang nagtandem at ang loko-loko, hindi masaya siya doon. Ang ginawa niya ay nung nagpresidente si Pangulong Duterte, doon siya nang gulo sa administrasyong Duterte. At itong bandang huli lang, itong sa hearing sa Quadcom, nagmamasid to dyan sa House of Representatives. At ang ginawa nito, nagtatago at may nakakita. Nakuhaan nga to ng video o nakuhaan sa CCTV na nandoon at nagtaka ang mga tao, bakit nandito yan? At nung pumunta si Pangulong Duterte sa Quadcom, di ba nandoon to na halos batuhin ng microphone ni dating Pangulong Duterte? Kasi inasar niya to si Pangulong Duterte. At balak pa talaga niyang asarin at asarin. Kasi mayroon pa silang gusto niyang yung Weber na ipakita talaga ang laman ng bangko ni dating Pangulong Duterte. At anong pakialam niya? Na wala na siyang katungkulan at yun ang sabi niya. Pirma ka ng Weber. Paano pa pirma ng Weber? Wala. Parehas kayong, na kayo doon yung ordinaryo ka ng tao. Pero ang talaga niya doon ay guluhin itong mga Duterte. Imagine natin tinira niya to si dating Pangulong Duterte. Tinira to si Pulong Duterte. Di ba gumagawa-gawa siya ng mga na mayroong mga kargamento na mga illegal. Tapos si Basti, itong asawa ni dating Pangulong Duterte, itong si Hanilet. Sabihin ko na asawa kasi sila naman magkasama talaga at may anak. Kung anong tawag sa inyo na itong si Hanilet Abencina, tawag ko nito asawa. Kasi sila naman talaga nagsama sa isang bahay. So, at hindi pa doon, itong bata, si Kitty, ilang taon pa lang iyan, ay ganun din. Na rin niya, pinakialaman niya na ginawa niya ba ng istorya at si VP Sara. At ito ngayon, ang masaklap kasi nagtagumpay talaga ang loko. Napadala talaga sa dahig itong si Pangulong Duterte. At kagagawa nila yan ni Dilima at saka siya. Ito yung mga tao na to na sabihin ko lang talaga na SALOT sa lipunan. Yan talaga sila. Nakakainis ba na parang ayaw nilang mamuhay ng tahimik. Parang ayaw nilang ang Pilipinas na gusto nilang magulo lagi. At ito na ngayon, magulo na. At ayan, ang mo ngayon, resulta, mayor ka ng Caloocan na tinakbuhan, hindi ka nga tinanggap ng mga tao at dinuraan ka sa mga tao dyan sa Caloocan. At isa pa ay ang Iglesia ni Cristo hindi ka nga sinusuportaan. Yan, no? Kaya doble dago ka, niluwa ka sa mga tao dyan sa Caloocan. At isa pa, itong Iglesia ni Cristo hindi ka sinusuportaan. Doble dagok ni Trillanes. Kaya ngayon ang resulta, natalo si Trillanes. Kawawa itong sika pa namang mata nito. Dilat ang mata nito . Nako naman
Kandidato ka na lang sa sunod na eleksyon. Ano kaya ang nito? Balak. Kandidato ka sa sunod na kapitan. O kaya sa Caloocan, kandidato ka ng kapitan, sigurado mananalo ka sa sunod eleksyon. Kasi may track record ka na. Linisin mo yung lugar dyan kung saan. Dito ka sa may bandang C3 kasi medyo maano dyan ang lugar Medyo alibango. Yung bang lugar dyan na matraffic dyan. Mas bagay ka dyan kasi matraffic na lugar. Ayusin mo. Para may track record ka na naayos mong lugar na yan dyan pag nagiging kapitan ka. Maganda dyan, Trillanes. Ang sarap ang asar pag ganitong klaseng tao na ang hilig din mga asar. Ang ginawa mo kay Tatay Digong ngayon, ayan na sa dahig. Masaya ka na. Ikaw ngayon, masaya ka sa sitwasyon mo.